beloved Boss Mike Cervera. Pakinggan nyo to mga kababayan ha. Pakinggan ninyo itong mga pinagsasabi ni Digong. Hindi naman kita ini-insult. Oh wait, eto pakinggan nyo mga kababayan ha. Pakinggan nyo maigi si Digong ba? Advice. Hindi naman kita ini-insulto pero yung para sa akin, yung performance mo is until now and still is a dismal failure. Wala kang puro ka English. Ito Dismal failure daw. Yung performance ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Digong hindi nyo alam kung ano no? Insecure o bitter. Diba? Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ngayon lang ako nakakita ng presidente pagkatapos ng kanyang panunungkulan, kuda ng kuda. Ano yun? Parang manok na hindi maitlog. Kuda ng kuda ba? Diba? Ano naman kinalaman ng pag-i-English ni Pangulo sa'yo? Ikinumpara pa yung sarili mga kababayan sa pag-i-English eh. Di ba mga kababayan? Ano kinalaman ng pagsasalita ni Pangulo? Eh kung yun yung nakasanayan ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi rin. Dahil Tagalog rin, matatas magtagalog si Pangulo ha. Di ba? Matatas magtagalog. At hindi daw nga siya, kontento. Oo. Failure daw si Pangulo hanggang ngayon. Tapos ngayon, alam nyo, abay ginagamit na rin ng Diyos. Ni Digong ha, ginagamit na rin ng Diyos ni Digong. Na kailan lang, nung panahon na nanunungkulan, abay minumura ang Diyos. Tapos ngayon, gagamitin mo na ang pangalan ng Diyos. Talaga bang minana mo na yung katangian ni Kibuloy? Mula ba nung ikaw na ang naging tagapamahala ng KOGC? Ikaw na rin ang pumalit kay Kibuloy? Nagigets nyo ba? Kaya pinipilit ni Digong, ni Kibuloy, na sirain yung katahimikan, lahat. Dinidestabilize nila yung ating gobyerno. Di ba? Ganon kademonyo yung sinusuportahan ng mga pag-aaring kaluluwa ni Digong ay ni Kibuloy. Di ba? Ang sama, di ba? Ano mga propaganda nila mga kababayan? Bangagang presidente. Di ba? Tapos tapos ano pa? Kidnapper. Ano pa? Kung ano-ano mga sinasabi, kahit walang patunay, source nila, si Banat Bay, tsaka si Maharlika. Ang bababaw, no? Panoorin nyo lang tong video na to. Na safest city ang Davao sa buong Pilipinas. Sinungaling ho ang mga Duterte. At yan ang pinatunayan ni PNP Regional Director Nicolas Torre nang maglabas siya ng ebidensya patungkol sa pandodoktor ng mga logbook ng mga pulis diyan sa Davao. Alam niyo sinungaling itong mga Duterte. Oo nga. Second emotion. Oo nga. Sinungaling talaga, latang-halata mo naman eh. Di ba? Binabanatan pa si President Bongbong Marcos eh. Bakit daw? Mas magaling daw mag-English si Pangulo. Anak ng pating talagang ganon. Mas matalino eh. Di ba? Pilipino ka rin naman, Digong eh. Pero bakit naman si Pangulo? Lumaki sa Amerika, lumaki sa ibang bansa, bakit naman matatas magtagalog? Mana sa ama nila, sinungaling. Puro pasikat, puro kuda, pero pagdating sa resulta ng trabaho, lagpak. Kaya nga! Taga-sulsul tayo eh. No? Kaya nga! Puro sinungaling. Puro pagdating sa trabaho, puro palpak. Puro palaaway, di ba? Tulad nito ulit. Pasok natin.
Ulikutin, pakialaman. Kung amahan ra ba ipalubong sa ako ang Yung sa may patay nimo, pangit nimo. Iba? Ito na yung mga maiisog, mga kababayan. Bakit ba galit na galit ang pamilya Duterte? Kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, bitter. Ay, hindi lang bitter. Oh, hindi lang. Oo, insecurada. Insecurada ang mga puts. Pasok. Bakit ba galit na galit ang pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos? Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinibayad sa mga bayarang vloggers na gaya ni na Trixie Agnes? Uy, naku, Attorney Trixie, sinama ka. Kaibigan ko yan, ha? Oh, di ba? Eto, hindi. Byron Cristobal alias Banat D, Claire Contreras alias Maharlika, Ay, nako, Claire Contreras, alam ko kung magkano. Huwag kang ano. Oo, alam na alam namin yan. Eto, sino ba ito? Cresitcho. Oh. at Iseth Chu upang siraan ang Administrasyong Marcos. Kasi nga, kailangan ma-destabilize nila ang gobyerno, mga kababayan. Sarili lang ng mga Duterte ang mahalaga sa kanila. Tayong mga Pilipino, mga kababayan, ginagamit lang nila para sa sarili nilang interes. Pansariling interes lang, maliwanag mga kababayan. Pansariling interes lang nila ang mahalaga sa kanila. Kawawa ang mga Pilipino, mga boss. Di ba? Kawawa. Ewan ko ba? Bakit ba kayo nagpauto kay Digong? Nakakainis, no? Ang mga negosyante na nga nagsasabi, maganda ang takbo ng pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ayaw, marinig ng mga Duterte. Simple lang ang sagot dyan. Rewind tayo saglit at alamin kung kailan nagsimula ang atake ng mga Duterte kay BBM. At ayun na nga, nagsimula ito noong putuli ng walang pakundangang paglustay ng Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte. Ano ba kasi meron dyan sa intelligence fund na yan? Kasi itong si Sara kung talagang hindi ka nangungurakot, hayaan mo na yan. Kung gusto mo talagang magsilbi sa bayan, kahit naman mo lang pondo, pwede kang magsilbi. Ang hirap, yan na. Si Limuel, uto-uto yan kawawang mga bayaran. Huy! Eto mga kababayan. Nakita nyo? Pwede naman kasi maglingkod tayo, naluklok ka. Halimbawa, ako kunyari lang mga kababayan, naluklok ako at hindi ko gusto yung pamamalakad ng presidente ko, kahit vice-presidente ko. Hindi mo ko bigyan ng pondo, hindi nyo ko bigyan ng pondo, okay lang. Bakit? Kasi meron kang dahilan na sabihin sa mga tao na kaya wala kang nagagawang proyekto kasi hindi ka binigyan ng pondo. Pero yung mga nakikita mong bilyon-bilyong pondo na pumapasok sa iyo, kita mo? Bilyon-bilyong pondo na pumapasok sa iyo, tapos tree planting lang yung nagawa mo. Wow! Sabi nga ni Mike Abe, wow! Napakabigat. Di ba? Wow talaga, napakabigat. Biruin mo, bilyon-bilyon yung pondong pumasok sa'yo. Tree planting lang yung nagawa mo. Pero kung hindi, sige, hindi ko natanggapin yan. Pero wag nyo akong paghahanapan ng proyekto. Di ba? Kung ano lang yung kaya ko, si Sara hindi gagawa nun. Bakit? Matakaw sa salapi yun Ultimo libro kailangan pagkakitaan Kita nyo? Ultimo libro kailangan pagkakitaan. 10 milyon. Pinagkakitaan pa. Pagkakakitaan pa. Gusto pang pagkakitaan. Halimbawa lang ako. Kung ano yung resources ko. Halimbawa, kumita ko sa pag-aahente ko ng baso. Pag-aahente ko ng kambing.
Oh, edi yung meron doon, kita, may sobra, edi itulong mo. Di ba, mga kababayan? Kaya lang talagang itong mga ito matatakaw sa salapi eh. Wala tayong magagawa. Kaya kailangan lahat, kailangan pagkakitaan. Pag walang pondo, wala silang kita. Gets nyo na? Di ba? Ulitin ko, pwede kang magsilbi sa taong bayan kahit wala kang pondo. May sweldo ka naman. Siguro naman sasapat yon para sa pamilya mo. Sabi nga ng NEDA di ba? 64 pesos lang kada isang tao ang budget sa isang araw. Magkano ang Magkano ang sweldo mo? Ilan daan? 300? 200? Ay sobra-sobra na yan. Di may pagmamalaki mo pa. Gagastusin mo dahil sabihin mo na maluho ka. 100,000 ginagastos ko sa sweldo ko dahil hindi ako binigyan ng pondo ng gobyerno. Itong 100, eto na lang pagkakasyahin ko. Kahit papano, meron akong magawa para sa inyo. Aba, edi ang taong bayan, mamahaling ka. Di ba? Sayang yung binabayad kay Sara, mga kababayan. Sa totoo lang, sayang. Ito ay matapos mapagalaman na nag-disappear ang 125 million na intelligence fund ni Inday Sara sa loob ng 11 days. Matapos Kita mo, 11 araw, wala ka na ipakitang nagawa mo sa 125 million. Sabihin na natin, maliit para sa inyo yan kasi mararami na kayong mga salapi. Pero sa taong bayan, abay, bigyan mo nga ng 2 kilong bigas yan, tuwan-tuwa ilang libo ilang milyon na kilo ng bigas yan. Ilang milyong sako yan. Wala. Diba? Hindi iniisip ng mga Duterte ang taong bayan. Maliwanag naman Diba? Paulit-ulit na lang din nating sinasabi na hindi sila para sa taong bayan, kundi sila ay para sa mga kaibigan, para sa kanilang mga sariling interes. Tulad nito. Tulad nito mga kababayan. Yan. Nakikita niyo yan? Yan yung mga kaibigan nila. Kenneth Dong, sino pa? Charlie Tan, Peter Lim, Michael Yang. Di ba? Pahayag ng Pangulo tungkol saan? Sa drug lord na si Michael Yang. Hindi ko pwedeng i-appoint si Michael Yang bilang advisor ko kasi Chinese citizen siya. Noong October, October 2018. November 2018, in-appoint kong Presidential Economic Advisor si Michael Yang, pero hindi totoong drug lord siya. Kita nyo mga kababayan kung gaano ka-ipokrito si Digong. Di ba? March 2019, hindi ko advisor si Michael Yang. Tapos na nung December 2018, yung kontrata niya. Grabe ka talaga, Digong. Eto ba? Eto ba si Digong? Ang gusto nyong maging presidente uli? Ayan. Sino mga kasama? Puro mga drug lord. Ganyan manlin lang si Digong, mga kababayan. Napakasamang tao. Tuloy natin to. simula nang mag-amok ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at kanyang mga kapatid na si Pulong at si Baste. Kita nyo yung mga matatakaw sa pera, Di ba? Mga matatakaw sa pera, Chinese din ako, bakit hindi ako kaibigan ng mga Duterte? Baka hindi ka drug lord. Baka syudik ka lang, paingcho. Target ka. Kapag syudik ka, target ka. Pero kapag drug lord ka, best friend ka. Ganon. May pakinabang ba? Ito, mga itsurang ito, Alam pong nagwala mga Duterte noong imbestigahan ng mababang kapulungan ng mga fake news ng Sunshine Media Network International na pag-aari ng kanilang best friend na si Apollo Kibuloy.
Oy, pag-aari lang ba ni Kibuloy talaga yan? Ha? Pag-aari lang ba ni Kibuloy lang? Hindi kaya ang totoo kasama si Digong dyan? Ha, mga kababayan? Ano? Taguan kaya ni Digong? Tayo nagtatanong lang. Sabi nga ni Roque, pwedeng magtanong. Digong, dito mo ba kay Kibuloy pinapasok yung mga nakukurakot yung pera? Kaya kayo kahit na manyakol yan, kinakampihan nyo. Ganun ba yon? Di ba mga kababayan? Biruin mo. Ha? Manyakol. Aba, kinakampihan ng mga Duterte. May kaso. O, abogado naman parehas sa mga yan. Abogado si Sara. Abogado si Digong. Hindi ba nila alam yan? O pag-aari na ni Kibuloy ang mga kaluluwa ng mga Duterte? Di ba? Sabi ni Kibuloy yun pag-aari ko lahat ang mga kaluluwa nyo. Nako, wait lang Hello? Hello? Ito nga yan, tuloy. Sinuspinde ang prangkisa ng SMNI at ngayon ay iniimbestigahan naman ng Senado si Kibuloy dahil sa kanyang pangmomolestya ng mga babaeng miyembro ng kanyang kulto na Kingdom of Jesus Christ. O, kita nyo. Digong, okay lang sa'yo yan? Kinukonsinti nyo si Kibuloy? Ganun ba yon? Kahit na napakaraming ginahasang minor de edad? Mga bata? Maidons? Nakakapagtaka kasi. Bakit kinakampihan ito? Alam naman na meron nang nasampang kaso. Di ba? Bakit kaya? Kasi kay Kib sila kumikita. Allah. Pasok. Umabot lalo sa sukdulan ang galit ng mga Duterte kay BBM nung bawasan ng Kongreso ang pondo ni Paulo Duterte na nagpasasa sa pondo ng bayan nung nakaupo pa ang kanyang tatay Digong. 51 Kita nyo, 51 billion lang naman ang pondong inilaan para sa distrito ni Paulo Duterte noong Pangulo pa ang kanyang ama. Kaya 51 billion mga kababayan. Nung binawasan, abay nagtampo. Bilyon-bilyon ng pera, hindi pa rin natigil. Anak ng tinapa na yan. Sige, tuloy. noong Pangulo pa ang kanyang ama. Kaya naman noong bawasan na ito ay galit na galit at gusto pang pagbitiwin sa pwesto ang Pangulo. Sa Binawasan lang. Gusto niya nang pagbitiwin ang presidente. Anak ng tinapa. Kita nyo nga yung mga negosyante Tuwan-tuwa kay Pangulo Our beloved Boss Mike! Boss Mike!